Eto ang part na hindi ko masisihan sa uli. Pupunta ka sa gera na wala kang dalang bala. Ay ti wala namang ako butas dala. Hindi ko akalain na ito palang gagawin namin dito. At dahil maulan ngayon, eh ti no choice tayo. Dito pala ako sa pinapagawaan ng pagkain ng mga baka. Mapasabi ka na lang na ganito pala ito. Dito mo rin malaman kung ano mga pangalan ng mga pagkain ng mga baka at hindi kainin ng mga baka. Dito ko pala nalalaman na ang baka pala maarte sa mga pagkain. Akala ko tao lang. Huwag kayo magtataka na puro baka na lang sinasabi ko dito. Bago natin ituloy itong vlog na to, paklala ko muna itong Roswell Auto Marketing na dito ako nagtatrabaho at binibenta ko yung mga sasakyan dito. Na nakita nun sa video, ay di pwede po kayo mag-inquire. Ang ating bagong unit na dumating dito sa pwesto, napaka-pormado pa sa imo. Another day, another sedan naman ang ating pinapakita sa inyo dito sa video. Isa ka new arrival ang ating nag-abot nga MG5 2024-year model. Kag ang 32 mileage, kag ang manual transmission siya. Eto na yung iniintay nyo nga baka nami kaya nga itsura. Color red, manimpyo sa sulod, malamig nga aircon, matibay na makina, kag tipid sa gas. Pwede makasakay ang 5 pamilya. Ano pang hinihintay nyo? Just message na lang sa ating Facebook page. Car for Sale Haro Iloilo. Dito ko rin malalaman na ang baka pala ay may sariling mundo din pala ito. Oh. Wala talaga siyang kasama, nag-iisa lang talaga siya. Tapos, ito yung mga kasama niya dito sa kulungan. No? Tingnan mo lumalabas na yung mga ulo nila. At nakita kong isa nito, abaw, na-enjoy. Binabagnos niyang likod niya para matanggal ang mga libag niya. Ay, sana all libag. Alam nyo guys, ang mga baka dito ay galing pa sa Australia. Grabe no? Kaya pala magbiyahe ang mga baka nito. Naisipan ko, paano nila nakarga ang mga baka dito papunta sa Pilipinas? Siguro, sinakay nila sa aeroplano. Aeroplano. 1,000 nga mga baka kasa sa aeroplano. Anong sinakyan nila? Private? Pinapainis nyo yung ulo ko. Alam nyo ba guys, ang mga baka na bili sa Australia ay mura pala ito. Nasa 150 to 180,000. Pero pag dito na sa Pilipinas, siyempre magpatong-patong Umabot na lang nga presyo nga 200 to 250,000 ang isa kabilog nga baka. Pero pag ito binili mo, hindi ka magsisi. Kaya ang mga baka nito ay mga imported. Galing pa Australia, kita mo? Sa ibang bansa pa. Kita mo naman mga baka na meron pala mga electric fan ang ginagamit dito para hindi sila maginutan baka ibang mga climate dito sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Nagulat ako sa isa ka baka nito nga paniwal-niwal manyakis yata to siguro pagbata niya. Wala patay nga pang diwal-diwal labog pa. Pag yan na makadilap sa'yo siyempre abot gid siya may surok-surok mo nga maan. Eto kay gitry ko nga wakawakan tong ulo ng baka nito kung baka susungayin ako nito ay hindi man sa makalabas hawakan natin ulo niya Mabait din pala mga baka. Ano bang pinapakain nyo sa kanila? Bakit mabait to sila? Mga ganito pala ganyan pala ang ilang kanin. May kasama ng ulam. Yan ang tinatawag na silage. Ngayon ko lang nalaman na ito pala mga pagkain ng mga baka. Yung mais na giniling at may mga dahon-dahon pa. Yung nakita mo ito, ay ito palang ginagawa nila Pina-scroll o pinabilog-bilog. Pero yung aking gitry na buhatin, dumahulog man ng duwa ko ka itlog ba? Napakabigat. Sabi na nga kasama ko 75 kilos daw ito. Doon ko naniwala na gitry ko buhatin. Totoo nga pala sabi ni kuya. Ito man talaga ang aming gagawin ngayong araw. Buhatin at ilagay sa truck para i-transfer sa kabila namang warehouse. Alam nyo ba, dito ako na maubusan ng hangin ba? Wala tubig, kaya hindi ako nakapag-prepared. Kag-isa pa, nakasapatos lang ako at wala akong kumbat. Dito ko na-realize na tama ba ito ginagawa ko? Ay gulong-gulo ang aking isip Kung tama ba itong aking desisyon? Agwantaha kay amo nang imo nga gusto, kay gusto mo magkapag-abroad, bahala ka na sa buhay mo. Balik ginagawa namin dito ay akutin yan para ilagay doon sa may kabilang warehouse. Trip gig kami nito. Sobrang sakit ang katawan at uwaw na uwaw. At isa pa, ang aking sapatos, hindi na mapuslan na daw tsura ko man. Dito pala namin binagsak ang mga nakuha naming unan nga first trip. Sa may putikan gid bala baw. Sakto gid nga nagsapatos gid ko para maol gini ako nga lawas karon kay hindi na sanay sa ubra ba nga mabugat. Manan na lang nato na karon bang tulog. Kita mo naman kung gaano kaputik itong dinadaanan namin Daw mapamura ka na lang sa wala sa oras. Eto na yung pangalawang trip namin na dito namin nilagay sa warehouse ng may simento. Mas maayo ganin ni diri na lang gibutang mo. Kumpara ton sa una bala. Hindi mapostlan gitong aton nga sapatos. Nabidyoan ko pang una namin nga ginawa na doon namin nilagay. Tingnan mo na ang dinadaanan ng truck nga baw. Pwede mo na tamnan tang palay bala. Nung pabalik na kami sa warehouse, nakita ko ang daming tao na nag-aabang ng merenda. Merenda? Ay wala pala. Sinabi ko yung sa kasama ko na uwaw na ako saan kukuha ng tubig nga libre.
sinamahan niya ko at para matultulan ko ba. At ito na nga, nasa gitna na kami. Aba, yun di punggol na mo kumpol. Nalubat ang e-bike. Ginawa ko, aba, ako taga-tulak. Eh, hindi ko na videohan kasi nga walang taga-hawak sa kamera ba. At nang nandito na kami, gumana na siya. Paano gumana kay pa-slide ang kalsada? Ay, tonto man timo man. Eto na, nakainom na din ako ng tubig nga galing sa gripo. Sabi nila, malinis daw. Edi, tingnan natin kung hindi masakit ang tiyan natin mamaya. Hindi man siguro sa sakit, imported man to aking tiyan. Aba, po imported. For today's video, ito na lang ang video natin. Update ako subong para maula akong alawas.